Come and join me as we take a quick tour sa aming turnover unit dito kay Sadia. And let's check how we've come up from this to this. Tara, samahan niyo ako. Good morning everyone, Mike here, your realty buddy, and today sobrang excited ko para ma-share sa inyo yung kinalabasan ng unit namin. Pero before tayo pumunta sa unit ko, I just want to give you a quick update dito kay Sadia. So as you can see at my back, Tower 3 is almost complete. And last month, nag-post ako about its current progress. It's 90% progress na, but now, look at it. Sobrang bilis niyang magawa, and shout out sa mga naging clients ko kasi malapit na tayo maging magkapit-bahay. And syempre, isa sa mga inaabangan dito sa Sadia is its amenities, and one of it is the clubhouse. And kaya siya inaabangan kasi kung mapapansin nyo, naka-elevate yung pool and it's giving a resort vibe. And perks na din ng mga unit owners dito na para ka naka-vacation araw-araw. And last month, nagkaroon sila ng groundbreaking ceremony for its Tower 4. At kung mapapansin nyo, nag-start na yung foundation works nila. Nagsimula na silang mag-okay, and kung mapapansin nyo, meron din silang cement finish dito for its parking. And if I try to look at it as an investor's perspective, this will be the best window of opportunity for us to check on Sadia. Dahil kung matagal mo nang kinoconsider si Sadia, magandang timing na ito dahil tuloy-tuloy yung development habang tumatagal, mas lume-level up yung community. So we're here at Tower 2. Tara, akyatin na natin yung unit. Actually guys, hindi naman sa pagiging bias, pero Sadia talaga is one of my favorite projects dito sa Laguna. Kasi it's not just about the location eh. It's the accessibility, the lifestyle, and convenience that it offers. And when talking about accessibility, there are actually three main entry and exit points dito. If you're going to southbound, andyan si Eton exit. And if you're going to northbound naman, andyan si Mamplasan exit via Calax. And if you're going to Santa Rosa proper naman, andyan si Santa Rosa exit. And when talking about lifestyle naman, may mga malapit din naman mga shopping districts dito. Andito si Nuvali, si Soledad, si Vista Mall, Paseo, ang pinakamalapit actually. And even sa SM na ginagawa. And also the convenience, kapag hanap niyo yung mga schools. Actually, pinapalibutan si Sadia ng mga schools. Andyan si UST, si UE, and sa DLSU. Dito sa may bandang Binyan, Laguna. And even sa mga hospitals, andyan si The Medical City and Qualimed. Pagdating naman sa mga churches, actually may mga nearby churches din dito eh. Before pala tayo pumasok guys, dito pala sa Sadia, they offer combined and studio units. And sa studio units nila, meron silang 23.5, 24.5, 24.9, and 31 square meter. And sa combined naman, approximately 50 square meter. Pero itong unit na nakuha namin is nasa 24.9 square meter. So without further ado, welcome to Casa Ivy. So kung makikita nyo sa showroom kanina, this particular kitchen countertop is included sa deliverables. And kami, hindi na kami nagpabago or hindi namin binago yung mismong deliverables. Nagdagdag na lang kami ng mga cabinets sa taas. So dito naman, included naman na ito eh. So if ever na maisipan nyo na hindi na magdagdag, okay lang yun. Kasi maganda na yung countertop natin. And alam nyo ba na isa sa mga pinaka-favorite spot ko dito sa unit is the CR. Tara, pasukin natin. And kaya ko siya nasabing favorite ko kasi kami ng wife ko, madalas kami sa hotel and sa may Airbnb. And isa sa mga tinitignan talaga namin doon is yung CR. Kasi kumukuha kami ng inspiration doon. So ito na yung result. And kung makikita nyo yung mga ilaw dito ko talagang ginamitan namin ng down lang para, halimbawa, for the certain area, like for example, lavatory lang, ayan. So meron tayong ilaw for lavatory only. And then kapag sa shower area naman, meron tayong lights for shower area lang. So, para sa akin, it's a less energy consumption. And then, pagdating sa mga toilets and baths, actually may included na. Ang pinadagdag lang talaga namin dito is yung mga base cabinets. So, sabi ko nga sa inyo, when you buy here in Sadia, livable naman na talaga siya eh. Nasa sa inyo na lang talaga kung ano yung theme na iisipin nyo para mapa-fit out nyo yung unit ninyo. So, dito, pinalagay namin yung glass partition wall para hindi lang magkaroon ng splash dito sa may bandang lavatory. And ang dinagdag namin dito is yung shower area. And then heater din. Pagdating sa tiles and paints lang ang pinadagdag namin dito actually. And then yung mirror. Pero yung sa tiles, hindi na kami nagbago.
And syempre, itong unit namin talaga is ang purpose namin is maging Airbnb ready in case na maging open na si Sadia sa Airbnb. Dito, is a dual purpose. If you're working, kasi uso na ngayon yung mga digital nomad eh. If you're working, you can eat here. At syempre, dahil sa sinabi kong Airbnb ready, meron akong hinanda, na vision out ko talaga to na ma-prepare talaga siya na ma-accommodate ng 4 persons. So, ang ginawa namin is naglagay kami dito ng ayan, table para halimbawa kung 2 tao lang yung mag-occupy ng unit na to, ito yung pwede nilang gamitin. Pero if ever na maging 4 packs na siya, so pwede nilang gamitin itong table na to. As you can see guys, hindi na kami naglagay ng maraming cabinets eh. Kasi I want it to maximize the space lang ng less cabinets. Kasi yung iba naglalagay ng mga cabinets sa taas. So kami ang ginawa namin dito sa kama. So ito siya. Naglagay din ako dito ng mga spaces kasi if ever napaparentahan ko siya for long term, usually may mga maleta yan. So, ang gagawin nila, ilalagay nila yung mga maleta nila dito and maglalagay na lang sila dito ng mga partition boxes para sa mga gamit naman nila. Alam nyo ba na isa sa mga natutunan ko when renovating a house, kailangan talaga mababa yung mga appliances or mga furnitures actually. Kaya ang ginawa namin dito, hindi na namin tinaasan yung mga TV rack, nilevel na lang talaga namin siya sa kitchen counter. Kung makikita nyo yung sofa natin, lowered din siya kasi sabi nga nila, if small space lang yung area mo, kailangan mababa yung mga furnitures para mas malawak siya tingnan at mas mataas. This is actually a minimalist design. Gusto kasi namin, ano lang siya, simple lang. Yung iba kasi dito sa Sadia unit, mga modern na, pero kami, we want it unique dito sa mismong project na to. Kaya kami nag-come up sa ganitong klaseng design. Konting gamit lang, and sabi ko nga, gusto ko yung mag-rent dito, is it feels like home, cozy. Kasi ganoon naman talaga dapat pag bahay eh. Kailangan yung feeling mo makakapagpahinga ka. Common design ng mga unit owners dito talaga is nagkakaroon sila ng mga double bed. Pero ako, nilift ko na lang yung bed dito. And naglagay din ako ng mga drawers dito actually para pag may mga small things ka na gusto mong ilagay, pwede mong mailagay siya. So, talagang na-utilize natin yung mga spaces dito. Even the stairs have their own cabinets. And for our living area, bala ko talagang, plan ko talaga maglagay pa ng table dito. Pero sabi nga ni wife ko na baka maging masikip na tignan. So, tama naman siya. And ang ginawa na lang namin is, since this is an Airbnb ready, ginawa naming sofa bed itong sofa para in case na mayroong mag-rent dito na 4 packs o 4 persons, kayang ma-accommodate ito. Actually guys, bonus na lang talaga yung view mo dito sa Sadia eh. Kasi kung mapapansin nyo, this is my view. This is your view every morning if ever na magkaroon ka ng unit dito. And as you can see, malapit siya sa Paseo talaga. Walking distance lang. And tingnan mo naman, kung walang mga clouds dyan, makikita mo mismo yung windmill sa may Rizal eh. And even sa mga skyscrapers ng Alabang. And guys, kung makikita nyo yung mga lots dito sa harapan ng Sadia, it's the commercial lots ni Greenfield. And ngayon, nag-start na yung mga developments like yung Vivere Hotel. And even the Starbucks, kung napansin nyo yung post ko before, magkakaroon ng standalone Starbucks dito sa may mismong Greenfield District. Anyway guys, I just want to share to you kung bakit ba kami nag-invest dito sa Sadia din. Meron kaming 4 na elements or 4 things that we need to answer. Yung tinatawag kong PACT. P-A-C-T. So, P stands for purpose. The question here is why. Kung bakit nga ba kami mag-i-invest dito sa project na to. Anong purpose? So, kasi kung clear sa'yo kung bakit ka mag-i-invest, along the way, kahit anong mangyari, talagang gagawan mo ng paraan, whatever it takes. And then, A stands for agreement. Ito naman yung, sinasagot naman natin ito yung who na tanong. So, sino yung mga taong involved? Mostly, ito yung mga decision making or sino ba yung mga titira. And then, next one is the cash flow. Dito naman, sinasagot natin yung tanong na what is your current financial status? Hindi kasi pwedeng basta-basta mag-i-invest ka eh. I want to know as a realtor din kung paano ako makakatulong sa'yo in terms of your financial status. Kasi ayaw naman natin dumating sa dulo na hulog ka ng hulog or bayad ka ng bayad ng down payment pero at the end of the down payment terms, doon tayo magkakaroon ng challenges. So yun yung isa sa mga iniiwasan natin. So as for us na nag-invest dito, talagang chinek namin kung kaya pa ba ng cash flow namin, kaya ba ng income namin. So if nasagot namin yung tanong na yun, check kami dun sa C na yun. And then last one is the T, which is the target date. I believe talaga na every goal must have a deadline. So, sabi ko nga, a goal without a deadline is just a wish. Kasi dapat talaga merong hangganan. O sabi natin, may target ka kung kailan mo
ma-achieve yung goals mo. Yung mga process mo along the way, alam mo na kung nasaan, natatrack mo kung nasaan ka na. So yun yung gusto ko sanang ma-impart. Gusto ko ma-impart talaga sa mga clients ko na if we answered it all, kung masagutan natin yung apat na yun, ibig sabihin, ready ka na to invest in real estate. So yun yung ginawa naming guide dito sa DIA. And kasi kami as a first time parent, along the way nagbabago talaga yung decision ng tao eh. Pero kami na-realize namin habang nire-renovate na to na lalo sa purpose, hindi na talaga para sa amin to. It's for our family. It's a future. It's part of the bigger plans for our family. Madaming sacrifices, pero alam namin it will be worth it. Kami naman ng wife ko, hindi naman kami galing sa wealthy family eh. Pag mag-i-invest ka, hindi mo kailangan din ng malaking pera. Ang kailangan mo lang magsimula ka at dapat tuloy-tuloy. Ang kailangan mo lang is yung purpose, yung reason mo, bakit ka mag-i-invest, bakit mo papasokin ito. And as of for me, sabi ko nga kanina, na-share ko sa inyo na it's part talaga of the bigger plans. And we are truly grateful kasi nililid kami ni Lord, nililid kami ni God na dito sa path na to kasi alam namin na may peace of mind kami kung sakali man na mawala man kami sa mundo. So at peace kami na may iiwan kami para sa mga anak namin. So yun guys, na-share ko na sa inyo itong unit namin. And actually, it's my first listing as a broker. And if ever na interested ka to rent it out, you can contact me. I will leave my number below. But also, you can message me on my Facebook page. So yun guys, thank you for watching and don't forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel para updated ka sa mga real estate contents and kwentos natin. And I hope marami kayong natutunan sa videos natin and isa na doon yung hindi mo kailangan magsimula na may malaking pera ka but kailangan mo lang talaga magsimula at dapat tuloy-tuloy. So again, this is Mike, your realty buddy. Let me help you with your property investment.